Marami sa atin ang excited tuwing katapusan ng buwan, it's payday. Pero bukod dyan, excited din ako dahil ito yung time kung kailan ako nag-close out ng budget for the previous month, gumagawa ng bagong budget for the next month, gumagawa ng weekly meal plan, lumalabas para sa mga errands sa bank, grocery at palengke, at nagka-cash envelope stuffing. Gusto mo bang malaman kung paano ko ito ginagawa? Panoorin mo ang video na to. Sabi ni Winston Churchill, he who fails to plan is planning to fail. That's why I like budgeting and making a spending plan because it gives me control over our finances at aware ako kung saan napupunta at dapat mapunta ang aming pera. So here are 5 things that I do for my end-of-month budgeting and planning. Number 1, I close out previous month's budget. Ang budget closeout o budget reconciliation ay ang pag-finalize ng ginawa mong budget for the previous month. Dito mo ilalagay yung actual amount ng mga expenses. Budget closeout is also a good way to check if all your bills have already been paid and posted. Kung meron pang hindi nabayaran, it's time to settle them para hindi mag-incur ng penalty charges or maputulan ng service. Then, we analyze and discuss where we did well in terms of our spending, saving, or debt management, and how we can improve the next month. After closing out the budget, I say a short affirmation or gratitude like this. Thank you, Lord, for sustaining us for the previous month. Thank you, nakaraos din sa mga bayarin at na-provide naman lahat ng mga pangangailangan namin by God's grace. Being grateful is a good way to honor and give glory to God who provides everything. Number 2, make a new budget. Assuming nakatapusan ngayon at may matatanggap na sweldo, it's time to make a new budget. I use a calendar to plot our bills due dates para wala akong ma-miss out na bills or bayarin. I list down our income at lahat ng mga bills and expenses ngayong buwan at yung estimated amount or budget per category. Bukod sa regular bills and expenses, nililista ko din yung mga irregular expenses na kailangang bayaran o paglaanan ng pera this month. Halimbawa, ngayong buwan ang bayaran ng aming annual insurance premium at my birthday celebration sa family. Dito ko paplanuhin kung saan manggagaling ang funds for each irregular expense. Halimbawa, para sa insurance premium, kukunin namin to from our sinking funds na nakalaan para sa insurance. Yung pag-celebrate naman ng birthday, pwedeng galing sa current income or sweldo pag may sobra or pwedeng galing sa sinking funds na nakalaan sa mga birthday celebrations kung meron. Our budget is our spending plan. Kaya dapat talaga na pinaplano natin ng maayos ang ating pera para hindi tayo nabubulaga sa mga bayarin at mga unexpected or irregular expenses. Pag wala tayong malinaw na plano, madalas naso-short tayo sa budget at nakakapangutang pa just to make ends meet. Sa aking pagbabudget ay inaalam ko din kung ano-ano ang mga kailangang bayaran or i-deposit online at kung magkano ang kailangang i-withdraw na cash sa ATM. Then, I deposit our tithes, utility bills, payment, tuition fee at iba pang bayarin online. Kasama na din dito yung mga para sa savings at investments kung meron. Pag okay na ang monthly budget, I say a short prayer of thanksgiving like this. Lord, thank you for your blessings and provision. Thank you sa income na natanggap namin ngayon. We acknowledge that everything comes from you and we honor you by giving our tithes and offerings. Help us, Lord, in managing our finances and make us faithful stewards of these resources which you have entrusted to us. Number 3, meal planning. In our family budget, ang pinakamalaking percentage ng aming income ay napupunta sa food and groceries. Kaya pinaglalaanan ko talaga ng time ang meal planning, lalo na ngayon ramdam nating lahat kung gaano kamahal ang mga bilihin. I do this on a weekly basis. The first thing I do is I make a list of the meals that we plan to cook for the week. Tinatanong ko yung mga kasama ko sa bahay kung may request sila for the week and I include that sa list. This includes breakfast, lunch, dinner, and snacks. Actually, yung lunch and dinner namin madalas same lang kaya bawas effort and time na sa pagluluto. Next is, chine-check ko kung may mga natira pang pagkain at pangsahog sa ref para alam ko kung ano-ano at gaano karami ang bibilhin. I make a grocery list and palengke list. Separate ito kasi usually ang namamalengke ay ang aming kasambahay at ako naman sa grocery. Minsan, sumasama din ako sa palengke pag may time. Number 4, schedule errands. Dahil lahat kami busy sa bahay, as much as possible, sinasabay-sabay na namin lahat ng mga lakad. First thing I do is I withdraw money sa ATM based sa budget na ginawa ko. I don't withdraw everything kasi yung ibang bills, online ko naman binabayaran. Pag may mga errands sa bank or somewhere, sinasabay ko na din para isang lakaran na lang. Ito din yung time kung kailan kami nag-grocery at namamalengke. Sa palengke, I make sure na nililista lahat ng price ng mga napamili para di makalimutan at para aware kaming lahat sa presyo ng mga bilihin ngayon. This way, we can make adjustments sa aming meal plans kung kinakailangan. Every week kami namamalengke at twice a month naman kami nag-grocery.
Pagkatapos ng lahat ng mga lakad sa bank, grocery at palengke, it's time to check the receipts. Dito ko kinakategorize yung mga pinamili namin. Halimbawa, sa grocery, sineseparate ko ang list para sa baby stuff para by the end of the month, alam ko kung magkano ang budget namin for baby. After checking the receipts and the prices of goods, nililista ko na yung total amount ng mga pinamili sa expense tracker. And last but not the least, ang pinakahuli kong ginagawa tuwing sweldo day ay ang cash envelope stuffing. Remember kanina sa aking paggawa ng budget, kinategorize ko na lahat ng expenses. Kaya ang gagawin ko na lang ngayon ay ilalagay sa envelope yung budget for each category in cash. By this time, nabawasan na to dahil nakapamalengke na at nakapag-grocery na din. So these are the 5 things I do for my end-of-month budgeting and planning. Just to recap, number 1, close out previous budget. Number 2, make new monthly budget. Number 3, create a weekly meal plan. Number 4, schedule errands. And number 5, cash envelope stuffing. Budgeting is not a once-a-month thing. If possible, update your expense tracker on a daily basis. Kahit bumili ka lang ng 30 pesos na pandesal, ilista mo na para everything is accounted for. At the end of the month, you'll thank yourself for having the discipline to do this. Hindi ka na manghuhula kung saan napupunta ang sweldo mo. Ikaw, ano ang usual mong ginagawa kapag payday or katapusan? Para mapadali ang inyong pagbabudget at pagmamanage ng inyong finances, I invite you to check out my budget spreadsheet, net worth, financial goal, monthly budget with expense tracker and calendar budget, annual budget tracker. All-in-one na yon with the spreadsheet at yung aking printable templates plus may ebook pa yon. That's all for our video today. Sana may natutunan kayo and please don't forget to like this video, subscribe, sign up na rin kayo sa aking newsletter para nakaka-receive din kayo ng aking mga email update.